Araw na ito ng Lunes, ang Southwest Monsoon o ang habagat ang patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon sa araw na ito ng Lunes. Samantalang may tatlong iba pang mga weather systems ang kasalukuyang minomonitor habang nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng Pag-asa kaninang madaling araw, sinabi nito ng lalawigan ng Batanes ang may pinakamataas at tsansa na malakas na ulan dala naman ng habagat. Malakas din ang inaasang pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at maging sa Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay apektado pa rin ng Southwest Monsoon at inaasahan ang pagkakaroon ng isolated rain showers sa maghapong ito. Ang natitirang bahagi ng bansa, partikular ang Kabisayaan at ang Mindanao, makararanas ng mainit o maalinsangang kalagayan ng panahon at ang tsansa ng mga pag-ulan ay maliit lamang. Samantala, tatlong weather systems ang minomonitor ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kasama na rito ang bagyong si Saudel na namataan sa layong 1,750 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Kahapon ng hapon, ang bagyong si Saudel ay nagtataglay ng maximum sustained winds ng 165 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot ng 205 kilometro bawat oras. Gumagalaw ito sa direksyon ng northwestward sa bilis sa 30 kilometro bawat oras. Inaasang ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang tanghali o kaya naman ay mamayang hapon. Bagaman hindi inaasang magla-landfall ang malakas na bagyong si Saudel sa Pilipinas, posible raw na paigtingin ito ang ilan pang weather system sa bansa. Samantalang bagyong si Saudel ay inaasahan pang lalakas at aabutin ng tinatawag na super typhoon category bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Dahil naman sa layo ng bagyong si Saudel, inaasang mananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas at bukas lalabas ang Philippine Area of Responsibility na hindi naman tatama sa kalupaan. Pagsapit ng Miyerkules hanggang sa Sabado, inaasahan ng Pag-asang malakas na habagat, kaya inaasahan din ng malakas na tsansa ng pagkaroon ng mga pag-ulan. Samantala, dalawang sama ng panahon o tropical depressions ang kasalukuyan ding minomonitor ng Pag-asa. Isa na mataan sa layong 1,200 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds ng 55 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot ng hanggang 70 kilometro bawat oras. Gumagalaw ito sa direksyon ng east-northeastward sa bilis namang 15 kilometro bawat oras. Batay sa inilabas na observation ng Pag-asa, pwede raw sumunod ang sama ng panahong ito sa bagyong si Saudel at posibilidad na mapasok din ito sa Philippine Area of Responsibility. Pangatlong weather system ang tropical depression na si Gaineri na dating bagyong si Neneng ay namataan sa layong 520 kilometro sa north ng Itbay at Batanes. Ito'y minomonitor pa ng Pag-asa pero ito'y wala ng direktang epekto sa ating bansa dahil tuluyan na itong papalayo. Sa kaugnay pa rin po ng mga balita, dala naman ng mga pag-ulan sa nakalipas na panahon o nakalipas na mga buwan. Ang National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City nilimitahan ng pagtanggap ng mga pasyenteng mga walk-in sa kanilang emergency room. Dahil full bed capacity na ang National Kidney Institute sa Quezon City dahil sa dami ng kaso ng leptospirosis at mataas na volume ng mga pasyenteng nagtungo sa nasabing ospital. Para daw maging priority ang mga pasyente na kinakailangan ng emergency care at admission. Ang mga walk-in admissions ay subject na sa limitation until further notice. Ang priority ay pagkakaloob sa mga pasyenteng nangangailangan ng daglian at critical medical intervention, sabi pa ng National Kidney Institute. Ang mga pasyenteng naghahanap o naghahangad ng elective or non-emergency admission ay inaabisuang makipag-coordinate na lamang sa mga doktor. Nanawagan din ng NKTI sa mga pasyenteng ikonsidera ang iba pang mga doktor na may available beds para maiwasan ang mahabang oras ng paghihintay, sabi pa ng pamunuan ng nasabing government hospital.
Minomonitor din ng nasabing ahensya ng DOH ang posibleng pagtaas pa ng kaso ng leptospirosis kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa sa nakalipas na mga linggo.